Nakita natin si Mofan na nagising niya ang kapangyarihan ng apoy at mas pambihirang talento ng kidlat, ngunit nagpa siya na itago iyon ng sikreto. Nang nahaharap sa imposibleng panalo sa isang tunggalian. At sa wakas ay ipinamalas ang kanyang dalawang talento sa lahat upang manalo. Pinagkatiwala sa kanya ang paghahatid at pagprotekte sa Sacred Spring, ngunit nagulat nang malaman ang pagkatao ng Tridor na gustong kunin ito mula sa kanya. Nagpapatuloy ang kwento habang sinusubukan ng militar, pinakamahusay na ipagtanggol ang hangganan at ipinaalam sa opisyal na si Kung na ang isang miyembro ng patrol na nakaligtas sa pag-atake sa kakahuyan. Ipinaalam niya sa kanila na ang kanyang koponan ay hindi pinatay ng isang lobo na may isang mata, ngunit sa halip ay pinatay ng isang alagang spirit wolf. Hindi makapaniwala si Kung sa kanyang naririnig dahil iisa lang ang tao sa buong army na nagmamay-ari nito sa kanyang pangkat. Sinabihan si Mizo na nagiging napakagulo ng mga bagay. Ngayong maraming refugee ang dumating. May mga chismis din na papunta doon ang isang malaking grupo ng mga mag-aaral sa Sky Magic High School. Ngunit ang ruta patungo sa safe zone ay nagiging mas mapanganib habang tumatagal. Si Moningzu na nakarinig ang usapan ay nagpasyang tumulong sa kanila para iligtas. Ngunit sinabi ni Mizo na hindi niya magagawa ang lahat. Sa level 4 na emergency, sabi niya, ito ay mas mabuti kaysa sa walang ginagawa, ngunit tumanggi siyang payagan ang kanyang nag-iisang anak na babae na pumunta at ilagay ang kanyang sarili sa kapahamakan. At may pinababante kay Ningzu para hindi siya umalis sa labas ng safe zone. Pinapurihan niyang si Muffin sa kanyang katalinuhan dahil sa ang lahat ng iba pa na pinatay niya ay hindi kalianman naisip na isa siyang taksil. Binabalaan ni Muffin ang lahat na manatili sa likod, ngunit ipinaliwanag niyang na wala siyang interes sa kanila at hahayaan pa siyang mabuhay. Kung ibibigay niya ang Sacred Spring, napagtanto ni Muffin na maaring miyembro siya ng Black Vatican. At gustong malaman ni Yang kung kailan pa siya naghinala sa kanya. Naisip ni Mofan kung nang malaman niya na kung paano ang mga halimaw maghasek ng lagim ng mabigyan ng Violet Spring, naalala niya kung paano nawala ng kontrol ang isa sa kanyang Spirit Wolf Beast. Sa panahon ng pagsasanay, sinabi ni Mofan na nagawa niyang patayin ang isa sa kanyang mga lobo noon at magawa niya itong muli. At tinawag niyang ang Beast na mayroon ang bawat isang miyembro ng Black Vatican, na gagawa ng Spirit Wolf na patumbahin si Mofan. At nakita natin na si Zhang ay nanlamig at natatakot. Sa kabutihang palad siya ay nailigtas ng isang miyembro ng koponan. Ngunit may dugo sa kanya, at lumingon upang makitang ang nasa likod niya, nataman si Yuhei. Si Zhang ay nailigtas ng iba pang kasamahan habang nilalabanan nila ang iba pang mga halimaw. Tumakbo si Zhang sa tabi ni Yuhei at sinisikap na tiyakin sa kanya na siya ay magiging maayos. Masaya naman si Yuhei na sabihin sa kanya na siya ang unang tao na nagawa niyang protektahan. Hindi siya makapaniwala na pinili niyang protektahan ako kaysa sa sarili niya at ipinaliwanag niya na dahil napakahalaga ni Zhang sa kanya. Ngunit napatunayang iyon sa ang kanyang huling mga salita. Sinabi niyang kay Muffin na ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay namamatay at wala siyang magagawa. Gayunpaman, nakatuon siya sa kanyang mga bituin at nagawang makalaya. Humanga si Yang at nag-aalok na magturo sa kanya ng ilang bagay. At ang aral ngayon ay hindi siya dapat magtiwala kahit kanino. Muli niyang hiningi ang Sacred Spring, nagbabantang papatayin ang kanyang mga kaibigan. Si Mofan, inilabas ito upang kumpirmahin, iyon talaga ang gusto niya, ngunit imbes na ibigay sa kanya, sinimulan niya itong inumin. Sa halip, natigilan ang lahat nang makitang nagagalit si Yang sa kanyang pag-uugali. Ipinaliwanag ni Mofan na hindi na niya ito makukuha sa pamamagitan ng pananakot sa kanyang mga kaibigan, at kailangan niya siyang patayin para makuha ito. Nagsimula ang kanilang laban ni Mofan. Kitang-kita ang kanyang pag-unlad habang nagawa niyang saktan ang Spirit Wolf Beast. Gayunpaman, nahihirapan siya dahil napakaraming mga kalaban. Sinabi ni Zhou na dapat nilang pabagalin sila. Nang sa ganoon ay may pagkakataon si Mofan na gamitin ang kanyang mahika. Pinaalalahanan niyang ang kanyang mga halimaw na huwag pansinin ng iba dahil si Mofan ang kanilang target, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga kaibigan ay nagawang pigilan ang kanyang mga alaga, para bigyan ng oras na magamit ni Mofan ang isang malakas na pag-atake gamit ang apoy na sinamahan pa ng isang pag-atake mula kay Zhou na nagawang patayin ang halimaw, at ang Spirit Wolf Beast ay muling nakabawi at ipinaliwanag ni Yang ang na oras na para tapusin ang laban. Sa itaas, nakita natin na si Mr.
Siyang alam na kung papatayin niya ang master, kung gayon ang alagang hayop ay mawawala ng silbi. Ipinahayag niya na hindi na niya hahayaang marinig pa ang kanyang mga mag-aaral na nasasaktan. Si Xiang ay gumawa ng palihim na pag-atake. Habang si Mo Fan ay gumagawa ng pag-atake sa Spirit Wolf Beast ni Yang, inilabas ni Yang ang nakatagong halimaw kung sakaling may sumubok na atikihin siya at ipinaliwanag na ito ay isinumpa. At hindi uubra dito ang kakayahan ni Xiang. Inakala niya na kontrolado niya ang lahat nang biglang lumitaw si Mobay upang makagawa ng isang nakamamatay na suntok. Tapos na ang laban ngunit matindi pa rin ang paghihinagpis ni Xiang habang hawak-hawak ang patay na katawan ng kanyang minamahal na si Yuhei. Si Mo Fan ay wala ng lakas pa para lumaban, ipinaliwanag ni Mr. Xiang na ang mga halimaw na ito ay mawawala kapag ang master nito ay natalo. Hindi alam ni Xiang kung ano ang gagawin at ang masasabi lamang niya na dapat siyang maging mas malakas. Dumating si Yando at ipinaliwanag na hinahanap nila si Mo Fan ngunit nakitang huli ang lahat ng sila ay dumating para tulungan sila. Ang tensyon ay nagsimula nang makita na ang isang sundalo na napatay nila. Ngunit ipinaliwanag ni Mo Fan na siya ay talagang miyembro ng Black Vatican at ipinakita na gumagamit ng cursed blood bilang ebidensya. Sila ay nag-aalinlangan pa rin. Ngunit nagpasya na ito ay dapat na mas pag-usapan sa loob ng safe zone, habang ang ilan ay mag-iimbestiga sa eksena, at sa isa pang sulyap sa lungsod ay nagpapakita na ang mga bagay ay kasing sama ng dati. Pinag-uusapan ng isang grupo ng mga sundalo, na hindi na mahalaga kung ilang army pa ang ipinadala dahil walang katapusan ang mga kalaban at hindi gagana ang plano nilang patayin ang commander-level monster. Nagtataka sila kung gaano karaming mga halimaw ang nakarating sa lungsod, na hindi man lang dumaan sa border at naniniwala sila na maaaring ito ay space magic. Imposible naman yun. Dahil kahit na ang Black Vatican ay hindi matututo at nagpasya silang magulat muli sa opisyal. Sa kasamaang palad bago pa man sila makagalaw ay tuluyan na silang tinapos. Sa isang iglap ng commander-level monster na tinatawag na Terrelycus. Ipinaliwanag ni Mr. Xiang sa pangunahing grupo na nakarating na sila sa safe zone at nakataas pa rin ang barrier nito. Gayunpaman, hindi niya ibinunyag na ang karamihan sa mga nakarating doon ay mas matindi ang sinapit. Dumating si Mo Fan para kausapin si Kong. Tulad ng sinabi sa kanya na sa pamamagitan ng isang autopsy ay nagpakita na si Yang ay talagang isang especially iya ng Black Vatican. Natutuwa si Kong nang makita na buhay pa siya, ngunit sinabi ni Mo Fan na nawalan siya ng ilang kaibigan dahil sa kagagawa ng isa sa tauhan niya. Para sa kanyang kapabayaan, sinisisi niya ang hindi pagpansin sa especially iya at nagtanong, kung paano nalaman ni Mo Fan ang tunay na pagkakakilanlan ni Yang. Sinabi niya na hindi niya alam at nag-iingat lamang, sa pamamagitan ng hindi pagbibigay sa kanya ng sacred spring. Nang sa wakas ay isiniwalat niya ang kanyang pagpapangak. Sinabi ni Kong na maaari na siyang magpahinga ngayon at sinabi na ipagkatiwala na sakaan niya ang Sacred Spring. Ipinaliwanag ni Mo Fan na wala talaga itong kinalaman sa pagtitiwala dahil nainom niya ito. Labis na ikinagagalit ni Kong dahil ang Boo City ay nakasalalay dito upang makakuha pa sila ng isa pang level 2 mage sa bawat taon. Sinabi ni Ma Fan na wala siyang pagpipilian at ito ay isang kagipitan ngunit nais lamang ni Kong na iluwa niya ito. Nakiusap si Mo Fan bigyan nilang pansin ang pagprotekta sa lungsod at ipinaliwanag na mas mabuti na ang Sacred Spring ay nasa kanya. Kaysa sa mapunta sa kamay ng Black Vatican, kinalma ng opisyal na si Kong ang kanyang sarili upang ipaliwanag iyon. Ilang squad ang ipinadala sa lungsod at nagawang pumatay ng libo-libong one-eyed wolves. Ngunit sa ilang kadahilanan ay patuloy na lumilitaw. Naisip niya na ang pagpatay sa Terrelycus ay ang magtatapos sa pagsalakay ng mga halimaw. Hindi maisip ni Mo Fan kung sino ang may kakayahang gawin yon. Ipinaliwanag ng isang sundalo na si Kong ay isang level 3 mage at ang tanging pag-asa nilang talunin ito. Naniniwala si Kong, mayroon siyang 50% na posibilidad na patayin ito, ngunit kung hindi nila maalis ang mga lobo na bababa ito sa 10% lamang. Pagkatapos ay kinikilala ang magandang kinabukasan ni Muffin at sinabihan siyang tiyaking maaabot niya ang kanyang pinakamataas na potensyal. Pagkatapos ay inutusan ni Kong, ang kanyang mga kasamahan na maghanda para sa labanan, dahil pupunta na sila ngayon sa lungsod upang talunin ang Terrelycus. Sa ospital pinapahinga ni Xiang si Yuhei. Nangako siyang patunayan ang sakripisyo nito sa pamamagitan ng pagiging napakalakas.
Napoprotektahan niya ang lungsod at ililigtas ang libo-libong mababait na tao tulad niya. Sa lungsod na ito, si Zeng ay desperadong naghahanap kay Muffin ngunit siya ay naduwag sa takot nang siya ay inaatake. Habang sa safe zone, sa wakas ay nahanap na ni Munang Zhu si Muffin. At sinabing naniniwala talaga siya at alam niya na buhay pa si Muffin. Ayaw ni Mizo na ang kanyang anak na babae ay tumakbo sa isang hoodlum na tulad ni Muffin at naniniwala na inabandona niya ang kanyang mga kaklase upang makatakas at magtungo sa safe zone ng mag-isa. Sagad na si Muffin at ipinaliwanag niya kung paano siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagsakripisyo ng higit pa kaysa sa kanya kahit na mayroon siyang sapat na pera at mapagkukunan upang makagawa ng higit pang pakinabang. Lumapit si Moon Ningzu at sa pagtatanggol ng kanyang ama at nang umalis si Muffin. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang ama. Sa lungsod, ang pag-atake sa ama ni Muffin ay napigilan ni Lin at sa pinakahuling sandali bago mawala ng malay ay sinabi niya na siya ay ang ama ni Muffin. Nakita natin na hinihiling ni Muffin na tingnan ang lahat ng mga pangalan ng mga refugee sa safe zone. Ngunit nadismaya itong makitang wala ang kanyang ama at kapatid na babae. Ipinaliwanag na natukoy ng isang scout na ang halimaw ay naguhukay ng mga lagusan sa ilalim ng lupa upang makalusot sa harang ng lungsod. Kailangan nilang sirain ang mga tunnel na ito upang maiwasan ang pagpasok ng mga halimaw, ngunit hindi pa nila nahahanap ang mga pasukan. Naaalala ni Muffin kung saan unang nakatagpo siya ng halimaw na daga at kung paano nagkaroon ng lagusan sa lugar na iyon. Ipinaliwanag niya na kahit na ang kasalukuyang pag-atake na ito ay tila biglaang nagkaroon sila ng mga palatandaan sa mga datos ng pagsalakay ng nakalipas na isang taon, iniisip ni Muffin na dapat silang makipag-ugnayan sa mga monster hunter. Dahil sinusubaybayan nila ang lahat ng galaw ng mga halimaw na magiging daan para malaman nila ang lokasyon ng tunnel. Ipinaliwanag ni Captain Zuda na kakailanganin ng maraming oras upang lumikha ang mga halimaw ng isang tunnel at matagal din upang maabot ang lungsod mula sa labas ng border at sinabi ni Muffin na malamang na ito matagal nang naguhukay. Kaya sa naisip ng general na maaaring may nasa likod ng mga pangyayari ito. Pinaplano ito sa sandali at tanungin kung aling lugar ang may pinakamaraming aktibidad ng mga one-eyed rat. Ang intuition ni Muffin ay napatunayan na tama. Nang mabunyag na ang pinakamadalas na makitang one-eyed rat ay sa paligid ng paaralan ng kanyang kapatid, ipinahayag ng general na ang militar at mga hunter ay bubuo ng isang espesyal na pangkat upang mahanap nila ang pasukan ng lagusan. Sa labas hinahanap ni Muffin sa karamihan ng mga tao sa pag-asa na mahanap ang kanyang pamilya at nasa sabik na sa wakas ay makita ang kanyang ama. Ipinaliwanag niya na siya ay nailigtas ng isang babae at ng ibang hunters ang nagsabi na natagpuan nila ang kanyang ama na walang malay kasama si Lin, ngunit siya ngayon ay patay. Isinakripisyo ang kanyang buhay para iligtas ang ama ni Muffin. Hindi makapaniwalang natupad ni ang kanyang pangako at si Zeng ay nagsimulang umiyak nang maisip niya kung gaano kadelikado doon sa lugar at iniisip si Zeng siya. Ang scout team ay nakahinga ng maluwag at sa wakas ay makapagpahinga na. Nang mapansin nilang naghahanda na ang monster hunters na umalis sa safe zone. Hindi sila makapaniwala na gagawin nila yon. Pero mas laking gulat nila nang makita si Muffin na nagre-request na sumama. Ang kanyang mga kaklase ay nakikiusap sa kanya na manatili dahil pinaghirapan niyang makarating sa safe zone. At ang kanyang ama ay dumating upang balon, na ang kanyang kapatid na babae ay maaaring wala na. Gayunpaman, sinabi ni Muffin na maaaring buhay pa siya at naghihintay sa kanya sa isang lugar. Hindi pa niya ito binaygo noon at sapat ng dahilan yun para umalis siya. Ipinaliwanag ng general na napatunayan na ni Muffin ang kanyang sarili at papayagan siyang pumunta, ngunit hindi sila makakatulong sa paghahanap ng kanyang kapatid, mayroon silang mahalagang misyon. Sabi ni Muffin, ayos lang, at nais lamang na manatili sa kanila habang papunta doon. Sa lungsod nakikita natin ang grupo. Nagtatago si Zinsha kasama silang lahat at nahiwalay sa kanilang mga pamilya at ang isang lalaki ay nagsabi na walang darating para iligtas sila. Naniniwala siya na malapit na silang mahanap ng mga halimaw at magkakaroon sila ng mas magandang pagkakataon na mabuhay kung makatakas sila sa lungsod. Gayunpaman, ang iba ay naniniwala na ang pagpunta sa barrier, sa ganitong panahon ng ika-4 na antas ng sakuna ay imposible. Isa sa mga lalaki ay nagsabi na siya ay isang bihasang manggagawa sa pipeline at na maaari niyang pamunuan sila sa labas ng lungsod. Gamit ang sewer system,
Pinaniniwalaang nakahanap na ngayon ng perpektong solusyon ang grupo ngunit itinuro na mayroong isang babae sa wheelchair, kasama ng mga ito, at hindi siya makakapaglakad at dahil sa masyadong makitid ang mga lagusan para madaanan ng wheelchair at lahat sila ay walang awa na sinabi na ito ay kanyang problema. Hindi sa kanila. Ang isa pang babae ay hindi makapaniwala na maaari silang maging napakalupit at nag-aalok na babuhatin niya si Zensha. Gayunpaman, tinanggihan niya ang kanyang alok at hiniling na magpatuloy at sumama sa kanila upang hindi siya mamatay. Hindi pinapansin ni Zensha ang pakiusap ng babae. Para hayaan siyang tumulong. Hinihiling lamang niya na hanapin niya ang kanyang kapatid na si Mofan, upang ihatid ang kanyang pulse eres sa kanya, at maghatid ng mensahe na nagpapaliwanag sa kanyang pasasalamat sa pagmamahal nito. Sinabi ng dalaga na gagawin niya ito at babalik sila para iligtas siya. Ngunit itinanggi rin ni Zensha, na humihiling na ang sa babae na sabihin kay Mofan, na namatay na siya at kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Umalis ang batang babae, at nakahanap si Zensha ng ilang mga kahon upang makahanap ng sandata na magagamit niya. Ipinaliwanag ng commander na ang kanilang misyon ay hanapin ang pasukan ng lagusan at sirain ito anuman ang mangyari. Pinili ng maging isang maliit na grupo upang maiwasang maakit ang atensyon ng halimaw kahit lahat sila ay may karanasang sa pakikipaglaban, at sinasabi ni Zuda na huwag mag-alala. Sa pinakamasamang kaso, lahat sila ay mamamatay ng magkasama sa pagtatanggol sa lungsod, at kahit na siya ay mamatay, magagawa niyang harangan ang lagusan gamit ang kanyang katawan. Tinitigan ni Mohan ang wasak na mga istruktura ng lungsod. Siya ay may tiwala na si Zensha ay buhay pa at hinihiling lamang na hintayin siya nito.